6, 7, ay, 7 lang pala, no? So, tingnan natin ito mamaya yung bonus card. Excuse me, Sima. Kaya medyo hinihingal ako, ano, kasi hirap ako magsalita dahil inuubo ako. Tapos, pinatay ko pa electric fan ko para baka silip pa rin to. Okay. Ito yung mga kasalukuyan nangyayari kay former President Roa Duterte, no? Tingnan natin muna yung pagkatao ni former Roa Duterte. Actually, he's very fighting. Sincere talaga siya at saka tapat, matapang, at may pinaglalaban, may paninindigan, at saka malakas yung ano niya, yung dating niya sa taong bayan, sa mamayan, sa Pilipino, sa tao, at saka powerful. I think pag tinitingnan ko si former Rodrigo Roa Duterte, ay nakikita ko sa kanya na meron siyang kakaibang karunungan, no? Nakikita ko yung mga karunungan niya, lihim na karunungan at pangmalakasan, kasi para siyang psychic din, no? Kaya po sa mga hindi nakakaalam, parang psychic din po si President Duterte, ano? Para siyang psychic investigator, secret psychic investigator, no? Ayan, maraming salamat. At ito po ang kanyang card, 7 card. 3 cards. Ayan, siya po ngayon ay parang nalulungkot dahil tumumba yung mga hindi nakatayo tumumba yung mga pinaghirapan niya, or tinawag natin na tatlong pagsubok na nalampasan niya, subalit parang nagkaroon ng something na hindi natuloy. Kaya siya ay nalulungkot at saka nalulumbay doon sa mga kabiguan na hindi natupad. Dalawa lang yung parang tipong nanaig sa kanya na naitayo at naipakita sa bayan o sa Pilipino, sa Pilipinas, sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa kanya. Merong tumumba, yung pagkalugi, yun ang iniisip niya, inaalala niya, kaya nalulumbay siya sa pagkalugi ng Pilipinas or ng mga taong bayan. Ayan. Ayan, paglulumbay. Yan. Ito po yung mga nangyayari at mangyayari pa at pwedeng nangyari na, no? At saka marami pong okay, next card is Judgment. Marami pong nanghusga sa kanya. Actually, ang tagal na ng mga usaping Duterte na yan doon sa issue na until now kabuntot pa. Napaka very long term issue, long term din ang kanilang mga posisyon. At saka may nakikita akong sign kay President former Roa Duterte. Siya po ay parang may tatlong kulay, white, red, and blue, no? Na may konti rin siyang yellow for the sun, kasi nakakakuha siya ng energy, good energy, power energy sa sun and universe. Meron ako nakikita na para bang malapit yung kanyang tatlong kulay na yon, solid. Yung mga kulay na yan na napapalab sa kanya, para siyang isang watawat ng Pilipinas na naninindigan sa Pilipinas o sa mga Pilipino. So parang kakulay, di ba? Kulay din ng watawat. Marami pong nag-judge kay President Duterte, kasi ito po ay napakaraming umaasa rin at saka
mas maraming naniniwala. Para siyang angel of sounds, yung voice of angel, na pag nagsasalita si President Roa Duterte, makikinig yung lahat kasi meron siyang trump. Yan, yung trompeta. Siya yung may hawak ng trompeta. Nang parang pag nagsalita siya, makikinig ang lahat, maririnig ang lahat. So, ganun. Kaya kapag umihip siya ng trompeta, ang mga tao talagang nakikinig at saka marami rin na negatibo naman na kumukontra sa kanya. So, ginajudge siya talaga ngayon. Hindi pa rin nawawala yung judgment sa kanya, no? Maraming nagja-judge pa niya. Kasi alam niyo naman pagdating din dyan sa politics talaga, kasi napakalakas niyan. Ayan, kasi siya ay meron na namang uumpisahan, trabahuhin na mag-boom or mag-click or tinatawag natin magtatagumpay. So as of now, may mga reservation siyang product or tinatawag natin na produkto na reservation para sa future, no? Pwedeng sabihin natin yan. Kaya siya ay mahilig mag-build. Yan. Ayan, mahilig siya gumawa or magpagawa, no? At mabenta kasi siya at maraming mga tumatangkilik din sa kanya. Ayan. Okay, Wheel of Fortune. Ayan, meron akong naalala dito pero ito po ang Wheel of Fortune ay gulong ng kapalaran. Ayan, umiikot po ang gulong ng kapalaran ngayon ni Pangulong Duterte. Kaya dito po, ang gulong ng kapalaran ni Duterte ay hindi nawawalay sa mga dokumento, papers, yan, yung mga pag-aaral, pag-aaral at pagpapalakas ng idea ng mga tao. Dito sa Wheel of Fortune ni President Duterte ay palaging nakabantay siya sa mga nakabantay o napapaligiran siya ng mga papers or pag-aaral o mga maaari niya rin kasi mga harapin niyo katulad na lang ng mga kaso-kaso niya, rules of lawyer, rules of lahat sa mga sa gobyerno, mga ganyan. Basta itong gulong ng kanyang kapalaran ay umiikot lahat sa mga imbestiga, pagsusulat, record, at saka cases, ayan, all kind of documents and rule and regulation nila and policy, yan, at saka labanan ng mga marurunong o kaya tinatawag natin na nag-aaral. Pero dito may sinasabi rin na siya yung parang umiikot sa ganyan, dumadaan, pinagdaanan na niya yung lahat, binabalik-balikan na lang niya. Kaya yung iba mga nag-aaral pa lang nakakatunggali niya at binabantayan niya yung mga karunungan ng nasa paligid niya. So sa madaling salita, siya pa ay parang guide na siya or veterano siya sa pagtuturo ng mga batas, ng mga dapat gawin, ayan, sa lahat-lahat ng mga ikakaayos ng kaisipan ng mga tao or ng ating mamamayang Pilipino. Masyado siyang bright, ayan, sa madaling salita, masyado siyang bright na talagang dun umiikot yung kanyang Wheel of Fortune na sa pagiging bright niya. Sobrang talino niya, sobrang may mission pa siya talaga, no? Ayan, the Emperor, no? So ayan, merong akong nakikita na makakatulong sa kanya isang matandang lalaki o kapwa niya rin matanda na nasa
pwesto or ginagalang na pwesto, kalagayan, at saka yung meron siyang mas makukuhang benefits. May tutulong sa kanya na isang matanda na pwedeng ka-level nga itong matanda kasi matanda lang nito na pare sila ng taon or ng edad or mas matanda pa sa kanya na maaaring makatulong kay President Duterte, no? Kasi ito po ay pinaka magaling na matanda na palaging nasa tabi ni President Roa Duterte, no? Isa po tong makapangyarihan at makapangyarihan din sa karunungan at saka kamalayan doon sa kanyang mga pagtatanggol. Ayan. And maraming salamat sa mga ano na lang kasi hindi ko naman pwedeng lahat sasabihin dito. May mga limitasyon yung mga sinasabi ko na hindi pwedeng sabihin ayon ng aking mga gabay ng tagumpay. Hanggang doon lang, kung ano lang hanggang doon. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon akong paulit-ulit na sinasabi dahil gusto ko man may sabihin ako, biglang hindi ko masasabi. Dapat yun lang din daw ang sasabihin ko. Alright? Okay, medyo mabagal lang takbo ng karir ni President Duterte, no? Na may kabagalan pero ito yung tinatawag na slow but surely, no? Kaya kalmado lang yung career niya, no? Hawak ni President Duterte yung kanyang pangmalakasang pag-asa. Ayan. The next card, makukuha lahat ni President Roa Duterte lahat ng gusto niya alang-alang sa kanyang mabuting kagustuhan. At ito po ay sinasabi na maipapanalo niya lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay at mapapatunayan niya sa mga gustong makakita kung ano ang kanyang mga kakayahan. Ito po ay mabubunutan na po ng tinik si former Roa Duterte. Isa-isa na pong mabubunutan siya ng tinik o problema, ano? At subalit meron pa rin dalawang tinik na maiiwan na hindi niya pa mabunot-bunot, pero yan ay may panahon na para siya ay nabigyan ng lakas at matalo niya o makuha niya yung tinik na nakabaon sa dapat baunin, no? Ibig sabihin isa-isa na siya mabubunutan ng tinik o problema, no? Masusolusyonan yung mga problema niya. Ayan, at maraming salamat po sa yan. Ito, meron tayong bonus card. Ayan, ito yung bonus card kanina na doon sa kalagayan ngayon ni maaaring mangyari at mangyayari pa na mga nanggaganap kay President Roa Duterte. Gusto siyang pabagsakin. Ayan, no? Kaya maraming naiinggit sa kanya, maraming gusto mag-tridor, gusto siyang pabagsak. Ang dami na gusto magpabagsak kay President Roa Duterte. Ayan, ayan. Gusto siya talagang dumapa or tinatawag natin masaktan or malagay sa di magandang kalagayan. Ayan. Maraming tumatridor, naiinggit at gusto siyang pabagsakin. Kaya naman pala magulo talaga ang